Isang pinagpalang araw po, mga kabiyaya. Inaanyayahan ko po kayo na tumayo na po. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Alam ko po na ang bawat isa na naririto ay gusto nang magbalik ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoong Diyos. Excited na magpuri, umawit at sumayaw dahil tunay nga na mabuting ating Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Minsan pabigyan natin ng mataas at malakas sa palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're worthy to be praised. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Let's enjoy the presence of God. Hallelujah. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang satigan ko, buhok at siyang kapihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa'kin. Hallelujah! Thank you, Jesus! Minsan pa! Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos ang pagkailanman. Ikaw ang siyang saligan mo, buog at siyang kapihan ko, O Diyos ang pagkailangan. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa'kin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa'kin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa'kin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa'kin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa'kin, ikaw ang lahat sa'kin, ikaw ang lahat sa'kin. Ikaw ang lahat sa'kin. Thank you, Jesus. We worship you, O God. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Tunay na napakabuti mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We continue to worship you, O God. Hallelujah. Hallelujah! Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, O God! Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at dinadakila. Hallelujah, Jesus! Tunay na, Panginoon, na walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong
Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Sa aking kalakasan, thank you, Jesus. Minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Come on, church! Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord! Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Thank you, Jesus. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Oh, walang imposible. Oh,
Salamat po sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa aming mga anak mo, Panginoon. Tunay po na tinatamasa namin ang magandang kalusugan, Panginoon. Kami po ay napatawad, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Well, how are you today? All is well. Pakibati naman ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Do you always believe that? Of course you do. Do you confess that every day? Of course you do. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a good clap of praise. Praise God. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy at ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, our full grace brothers and sisters from different parts of our country. Luzon, Visayas, and Mindanao, and also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome everyone. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook, Real Grace on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit po ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe pong ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today
We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, say amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. You may want to send us digital stars as you support this ministry and our vision of reaching our nation and beyond with the message of full grace. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana, hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na isinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled, Ang Tunay na Kahulugan ng Pasko. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga kabiyaya po nating naghihintay sa release ng first ever Full Grace Daily Devotion, Our Daily Grace 2024 e-book. Our Daily Grace Devotional for January 2024 is now available. This e-book is not for sale. This is our thank you gift for your minimum offering of 200 pesos toward supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. For more information regarding our Daily Grace Devotional ebook 2024, please connect with us through Charito Shop
or better yet, through the EMI page. You can see the link on your screen. Patuloy po namin kayong inaanyayahan mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion sa December 26 and 27. Gaganapin po ito sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. The theme of EMI Camp 2023 is, when facing a great mountain, shout, grace, grace to it. One more time. When facing a great mountain, shout, grace, grace to it. For the last time. When facing a great mountain, shout, grace, grace to it. Ang tema pong ito ay hango sa Zechariah chapter 4, verse 7. For more information regarding EMI Camp 2023, please connect with us through the EMI page, through Charito Shop, or better yet, connect with our registrar, Pastora Jam Domingo. You can see the link on your screen. Tandaan, ang deadline for registration is today, December 17, either online or on-site. Register now, sapagkat ngayon na po ang deadline, December 17. It's Christmas season and New Year is fast approaching. I would like to invite you to join us in one of our 3 major gatherings this holiday season. Number 1, Simbang Gabi 2023 on December 19, 20, and 21. Tuesday, Wednesday, and Thursday, 7 p.m. Number 2, Christmas service on December 25, Monday, on 3 schedule of services, 6 a.m., 8 a.m., and 10 a.m. Take note, only morning services, no afternoon service. Number 3, year-end service on December 31, 2023. Sunday, also on 3 schedule of services, 6 a.m., 8 a.m., and 10 a.m. Remember, only morning services, no afternoon or evening services. All services are held here at EMI Center, Valenzuela City. Merry Christmas and Happy Holidays. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 123. Today, we're going to talk about the common mistakes in giving. Let's commit this first to the Lord. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have guided us today. Maraming salamat po sa papuri at pagsamba. Tunay ang aming inawit, wala po kayong katulad. Sa inyo po ay walang imposible. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan ng inyong mga anak, sa loob ng bulwagang ito at maging sa mga kasama namin sa pamagitan ng online, naniniwala po kami walang mahirap para sa inyo. Walang imposible para sa inyo. Ngayon, sa oras na ito, habang kami nananalangin, pinagagaling nyo na po ang may sakit. Pinagpapala nyo na po ang lahat ng nagbibigay panahon para tanggapin ang iyong mabiyayang salita. We commit to you this learning time as we always do. And even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of your people in Jesus' name. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Christmas season is a season of giving. It's just fitting to talk about this topic of giving in this time of the year.
Alam nyo, sa totoo lang naman, pwede natin ito pag-usapan kahit anong panahon. Kahit po anong petsa ng panahon, pwede naman. The last time I checked, ito pong ganitong mga pagtuturo sa akin pong kalendar ay mahigit 1 taon na po ang nakakalipas. Hindi naman po tuwing linggo nag-uusap tayo tungkol sa giving. Hindi naman po every other month. Hindi naman po every 6 months. Ibig sabihin, ito po'y paminsan-minsan ay atin din pong pinag-uusapan dahil kasama naman po ito sa ating Christmas season, tulad ngayon, which is the season of giving, at kasama rin naman po ito sa ating Christian service, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Giving is part of our service to God. That is why we want to know what the Bible teaches about this in order to ensure our reward. Hindi po ito issue ng kaligtasan. Ang issue ng ating kaligtasan is already settled on the cross. Walang kaugnayan ang iyong serbisyo, ang iyong sakripisyo, kasama na ang iyong pagbibigay sa usapin ng kaligtasan. Ang usapin ng kaligtasan ay tapos nang pinag-usapan yan. Doon sa krus ng Kalbaryo, inako ni Kristo ang ating mga kasalanan at sa kanyang kamatayan, pinatawad na tayo at sa kanyang tinapos na gawa, tayo ligtas na at ligtas na magpakailan-kailan paman. Pero matapos kang maligtas, magsisimula kang maglingkod sa Panginoon. Tandaan, hindi ka naglilingkod para maligtas. Ikaw ay naglilingkod matapos kang maligtas. Ikaw ba'y ligtas na? Ang susunod na bahagi ay maglilingkod ka. Ang pagbibigay ay bahagi ng ating paglilingkod. 2 separate issues po yan. Salvation and our service to the Lord. Dalawang issue, gift and reward. Ang ating pong kaligtasan ay regalo. Ang ating paglilingkod dahil din sa grasya ng Panginoon ay gagantimpalaan ng Panginoon. Ang tinatama sa mong pagpapala sa buhay na ito hindi gantimpala ng iyong serbisyo at ang iyong sakripisyo. Make no mistake about this. Never steal anything from the finished work of Christ. Lahat ng nai-enjoy natin dito ay parte po ito ng finished work. Regalo po ito ng Panginoon sa atin. Remember, ang grace po ay undeserved, unearned, unmerited, and unfair. Kaya kung minsan sabihin natin, parang hindi ako karapat-dapat sa mga pagpapalang aking natatanggap. Tama lang, sapagkat ang lahat ng natatanggap natin, pinaging dapat lang tayo ng grasya, ng biyaya ng ating Panginoon, all by His grace. Maging ang ating paglilingkod ay sa pamagitan din po ng grasya. Tulad ng sinasabi po sa Biblia, si Apostol Pablo ang nagsabi sa kanyang biyaya, tayo'y nakagagawa, dahil ang biyaya mismo ang gumagawa sa atin sapagkat ang grasya ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng lakas, ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para tayo'y maglingkod. Ang mabuting balita ay ito. Biyaya niya na ang nagbigay sa atin para maglingkod, gagantimpalaan niya pa ang ating paglilingkod kung ito'y nagawa ng tama. Kaya pag-uusapan po natin, mga kapatid, kung ano yung common mistakes in giving. Kasi ayaw naman natin na tayo po'y nakapagbigay at ang ating pagbibigay ay hindi magantimpalaan ng tama. Dahil pag mali po ang pamamaraan ng pagbibigay, wala po itong gantimpala. Pero ligtas ka pa rin. Kasi ang kaligtasan mo'y grasya ng Panginoon. But you do not want that to happen. Kaya ngayon pa lang ay isipin na natin, ano kayang itatanong sa akin ng Panginoon pagtayo ko sa kanyang harapan? Hindi ba't mas maganda, ma-anticipate na natin ano yung possible question niya when I stand before Him on that judgment day? Pagtayo natin sa judgment seat of Christ, hindi po issue ng salvation. I am very, very repetitive kasi ayaw ko po na magkaroon ng confusion sa bahagi na ito. When you stand before the judgment seat of Christ, it is the issue of remuneration. Ibig sabihin, reward, awarding ceremony. Sapagkat ang ating salvation is already settled. Once you are truly saved, you are saved forever. Because what you did not get by works, you cannot lose by works. Our salvation is absolutely, completely
by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi pwedeng mabago yan. Yan po'y pinal na. Ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi na pwedeng mabura. Ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen. But let's talk about our Christian service and the assurance of reward. Now look at the scripture, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. The Apostle Paul writes, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Medyo allergic ang mga grace people doon sa salitang required. Kasi akala nila hinihila na naman tayong pabalik sa kautusan. Hindi po. Nagiging kautusan po yan kapag ang nire-require sa'yo ay lagpas sa iyong kakayahan upang gawin. Katulad ng kautusan. Ibinigay ang kautusan and people are required to obey the law kahit alam naman natin hindi natin kayang sundin. Sapagkat ang layunin ng pagbibigay ng kautusan ay upang ipakita ang ating bagsak na kalagayan, dalhin tayo sa dulo ng ating kawalan ng kakayahan upang tumawag tayo ng awa. Ang mabuting balita, ibinigay na ng Diyos ang kanyang awa. Pero yung salitang required in the environment of grace is a different thing. Kasi nire-require tayong gawin ang isang bagay na magagawa naman natin. Kapag naintindihan natin, kayang gawin. Kasi hindi i-require ng Diyos ito sa atin kung hindi. Tingnan niyo po yung tatlong salita. Required, stewards, and faithful. Kapag ikaw ay na-born again, nasa iyo ang Holy Spirit. Ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, so forth and so on, at nabanggit po doon, katapatan. Sa loob ng born-again spirit mo, nakadeposit ang faithfulness. Potentially, you are faithful. Potentially, you have faithfulness. Potentially, you can be faithful. As to whether you will be actually faithful in the real doing of what we do is a different thing. Kailangan ma-renew ang ating mind. Ang ating renewed mind, magkakaroon po ng passion. Ang passion, magkakaroon ng action. Kaya ang direction po niyan, isip, damdamin, kalooban. Isip, damdamin, kalooban. Mind, emotion, and will. Ang nakakapagpabago ng ating kaisipan ay ang salita ng Diyos. That is why when we come to church, we learn the Word of God. God's tool, agent to change our mind. Natatandaan niyo po yung parable of the talents, kung saan yung mga binigyan ng talento. Sa isang istorya, may binigyan ng 10, may binigyan ng 5, at may binigyan ng 1. Doon naman sa isang istorya, mayroong binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Yun pong binigyan ng 10 at binigyan ng 5, yung pong binigyan ng 5 at binigyan ng 2, pinagyaman, pinayabong ang kaloob ng Diyos, at ito ay naging mabunga. Ang sabi ng Panginoon sa mga katiwala na ito, matapat at mabuting alipin. Pumasok kayo sa kagalakan ng inyong Panginoon. Ang magiging basihan ng atin pong gantimpala ay faithfulness. Hindi ka argabyado. Kasi potentially, you can be faithful because you have faithfulness inside. But as to whether you will actually do it, it's your call. Pero hindi mo pwede sabihin, hindi ko kaya. Pinagagawa ng Diyos, hindi ko kaya. Pagka sinabi mo yan, hindi ka magiging matapat sa iyong sarili. Sapagkat alam mo, kung pinagagawa ng Diyos, kaya mo. Sapagkat nasa iyo ang katapatan. Nasa iyo ang kabutihan ng Diyos. Nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Nasa iyo ang grasya ng Panginoon. Let me ask you this question. Are we stewards or owners? Tagalog. Tayo ba ay katiwala o tayo ba ay ang may-ari? Well, of course, ang iba sa inyo, probably, alam niyo ang sagot. Siyempre, Bishop, tayo ay katiwala. Tayo ay stewards. Pero meron ding iba sa inyo na hanggang ngayon nag-iisip, ano nga ba talaga ako? Ako ba talaga ay katiwala o ako ang may-ari?
The last time I checked, yung titulo ng bahay namin, nakapangalan sa akin. Siguro ako ang may-ari. The last time I checked, yung sasakyan na binili ko, nakarehistro sa pangalan ko. Ako siguro ang may-ari. Chinek ko yung aking passbook sa bangko, madaming laman, pero nakapangalan sa akin. Siguro nga ako ang may-ari. Kaya hindi nakapagtataka na yung iba ang kaisipan nila, sila ang may-ari. Pero kailangan nating isipin, mga kapatid, tayo nga ba ay may-ari o katiwala? Kasi kung ikaw ay may-ari, wala kang pananagutan kahit kanino. Pero kung ikaw ay katiwala, may pananagutan ka dun sa may-ari. So, baka makatulong ang verse na ito. 1 Timothy chapter 6, verse 7. This verse may help us process the idea. The Apostle Paul writes, "For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it." Tagalog. Pumasok tayo sa mundo walang dala, lalabas tayo walang dala. Makakatulog yan sa pag-intindi natin. Sapagkat nung ipinanganak ka, wala kang dala. May nakita ba kayong baby na lumabas at yan ng nanay may dalang susi? Tinatanong ko po kayo. Wala. Meron. Doc Mitch, sa pagpapaanak niyo po ba, may nakita kayong bata na lumabas may dalang susi? Wala po. So, kumpirmado sa ating doktor, wala. May nakita ba kayong bata na lumabas at yan ng nanay may dalang titulo? Wala. Lumabas ka sa yan ng nanay mo, wala kang dalang susi, ngayon ang dami mo ng susi. May susi ka ng bahay, may susi ka ng sasakyan, may susi ka ng kahadihero, may susi sa bahay nyo lang, ang daming pinto, bawat pinto may susi sa gate, dami mo sasakyan, may mga susi, so dami mo susi. Dami mong titulo, may lupa ka, pati sa sementeryo may lupa ka. Hindi mo naman dala yan na pumasok ka sa mundo. Kaya yung mga ipinapanganak na baby, tinataktak ng doktor. Tsaka pinapalo sa puwet. Pinapaamin, may dala ka? Umiiyak yung baby at sabi niya, wala akong dala! Wala akong dala! So umamin ang baby, walang dala. Sabi ni Pablo, tandaan nyo, pag nag-exit na kayo sa mundo, wala rin kayong madadala. Ano sinasabi sa atin? Lahat ng meron ka dito, nasa iyo, hindi pala sa iyo. Ipinahawak lang ng Diyos sa iyo. Sa mga katwid, pag exit mo, haharap ka dun sa may-ari. Ito ang itatanong niya sa iyo. Ang dami kong ibinigay sa iyo. Anong ginawa mo sa mga ibinigay ko sa iyo? Paghandaan niyo po yun, dahil yun ang itatanong sa inyo pagharap natin sa Panginoon. Alam niyo kung minsan, kapag may mga nag-board exam at yung mga tapos na at nakapasa at yung mga kukuha pa lang, tinatanong nila yung mga nag-exam, uy, ano ba ang mga itinanong sa board exam? Out of desperation, you want to pass the board exam, ano ba? Of course, hindi niya matatandaan lahat ng tanong. Bigyan ka ng idea. Pero ang tanong kasi sa board exam, mga kapatid, ay nire-reshuffle uli yan eh. Meron na po yung bank of questions. Pero hindi ho yung nakaraan, yun at yun talaga lahat ang lalabas. Iikutin po nila yan. Merong lalabas, merong bago, merong dating-dating ng question, palalabasin uli nila. Pero ang laki saan ng advantage kung alam mo na kagad kung ano ang tanong, di po ba? Kukuha ka ng visa, in-interview sa pinapangarap na Amerika, nakapasa yung kaibigan mo, nakakuha ng US visa. Sabi mo, uy, ano bang tinanong sa'yo ng konsul? Ay, ganito lang naman ang tanong, hindi naman masyadong marami. Meron naman tinanong ka, ano ba tinanong? Ba't nakakuha ka ng US visa? Ganito rin naman ang tanong. Magulat ka, hindi parehas. Kasi po, mga kapatid, hindi mo mapredict. Ang pinakamahirap pa ito, yung ikaw ang kukuha ng exam, ikaw rin ang gagawa ng tanong, at ikaw rin ang mag-check ng paper. May mas mahirap pa dyan. Ikaw na ang gumawa ng tanong, ikaw pa ang nag-check, hindi ka pa nakapasa. Yun ang pinakamahirap. At gusto ko pong tandaan ninyo, mga kabiyaya, pagharap natin sa Panginoon, tatanungin niya tayo, ang dami kong ibinigay sa iyo. Anong ginawa mo sa mga ibinigay ko sa iyo? It means, accountable tayo sa ibinigay niya sa atin. Ano ba yun generally? 3 yun. Time, talent, and treasure. Yang 3 na yan,
ay ipagbibigay sulit natin sa Panginoon. Sabi ng Lord, mas matagal ang time na binigay ko sa iyo. Naunang namatay yung mga kaibigan mo, mas mahaba kang nabuhay. Mas mahabang oras na binigay ko sa iyo kaysa sa ibang tao. Anong ginawa mo? Binigyan kita ng mas magandang kabuhayan. Anong ginawa mo sa kabuhayang binigay ko sa iyo? Binigyan kita ng talento at talino. Binigyan kita ng magandang edukasyon. Anong ginawa mo? So accountable tayo. Bakit? Kasi po hindi tayo ang may-ari. Mananagot tayo sa may-ari. Hindi po dapat ito maghasik ng takot sa puso natin. Not at all. Sinabi ko po yan hindi para matakot tayo. Sinabi ko po yan para mapaghandaan po natin sapagkat lahat ng ating ipinaglilingkod ay makakasiguro ng gantimpala when you enter that portals of glory, when you know the question that will be asked of you when you stand before God. So ang tanong ay ito, are we stewards or owners? Answer me. Very good. Stewards is the answer. Mga katiwala. Another question. What is required for a steward? Again, what is required for a steward? Di ba yan ang sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 4:2? It is required for a steward to be found faithful. May binanggit ba si Jesus tungkol dito? I'll show you the verse. Luke chapter 16, verse 10, following verses. Jesus said, "He who is faithful in what is very little is faithful also in much. And he who is unfaithful in what is very little is unfaithful also in much." Klaro po ang contrast. A contrast between faithful and unfaithful, right? A contrast between very little and much. So nandun ang contrast. Pero gusto ko pansinin niyo po yung very little. Sa King James Bible, ang ginamit, least. Ang Greek word na ginamit po ay elakistos. Interesting yon. Kasi yung elakistos ay superlative ng elakus. Ang elakus, small. Ang elakistos, smallest. Interesting. May tinutukoy si Jesus na napakaliit na bagay lang. Gusto kong malaman kung ano yung pinakamaliit na bagay na tinutukoy ni Jesus sa verse number 10. And you will be surprised. Gugulatin ko kayo. Yung bagay na itinuturing ng Diyos na maliit, napakalaki sa atin. Minamalaki natin. Ang sabi ng Diyos, it's just elakistos, the smallest. Gusto niyo malaman kung ano po yung tinutukoy po ni Jesus na the smallest thing in life? I'll show you the next verse. Verse 11. Therefore, if you have not been faithful in handling, what's the next word? Again, therefore, if you have not been faithful in handling worldly wealth, yun yung tinutukoy ni Jesus na elakistos. As far as God is concerned, worldly wealth is just the least, the smallest thing in our life. Pero strangely, sa mga tao ngayon, parang yun ang pinakamalaking bagay sa buhay nila. Kasi hindi pa po nagbago ang ating kaisipan. Yun ang ating mindset. That is why we need to renew our mind. Tawag dyan fine-tuning. Kung hindi ka nakatapat, di ba minsan pag nakikinig ka ng radyo, parang may splatter, kasi hindi sakto. Kailangan mo munang i-fine-tune hanggang sa saktong-sakto, wala nang splatter. Ganon din sa isip natin. Kailangan mo pong i-fine-tune, itutugma mo sa isip ng Diyos. Hindi ang Diyos ang mag-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-a-adjust sa Diyos. Yung palang kaisipan ng Diyos, yun na rin ang magiging kaisipan ko. Maliit na bagay lang ang pera. Pero tanong ko sa inyo, sa maraming tao po, hindi man siguro sa lahat, malaking bagay po ba ang pera? May mga nag-aaway po ba dahil sa pera? May mga nasisira po ba ang pagkatao dahil sa pera? Maliit na bagay. Huwag na huwag mo ipagpapalit ang kalusugan sa pera. Maraming tao ang nawala ng kalusugan sa paghanap ng pera. Nung makita ang pera, nawala ang kalusugan, so binibili naman niya yung kalusugan sa perang kanyang nakita. Talo ka.
So, ibig sabihin, hindi po pera ang lahat. Maraming taong maraming pera, pero sira ang pamilya. Maraming taong maraming pera, pero sira ang ulo. Na huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo ang tinutukoy ko. Nagbibigay lang po ko ng halimbawa. Lalo na sa mga nanonood sa broadcast. Sa makatwid, sabi sa Bible, ang pag-ibig sa pera, ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po ang pera ang ugat, pag-ibig sa pera. Pag yun ang ginos mo at yun ang pinakamahalaga para sa iyo, then you are in trouble. Ano yung trouble po na yun? Look at the verse. Therefore, if you have not been faithful in handling worldly wealth, tinawag po sa verse 10 na elakistos, the smallest thing in life. Look at the next line. Who will trust you with true riches where? Dalawa palang kayamanan. May kayamanan pala sa lupa at may kayamanan sa langit. So is it possible na mayaman ka sa lupa, hindi ka ganun kayaman pagdating sa langit? Kasi ang mindset ng iba, pagdating sa langit, lahat tayo mayaman na, lahat tayo pantay-pantay. Mga kapatid, ang entrance natin sa langit is all by the grace of God. Pagpasok mo sa langit, grasya. Pero pagdating sa langit, mga kapatid, merong mga bibigyan ng reward at merong mga walang matatanggap na reward. Merong bibigyan ng 10 planeta. Merong bibigyan po ng 20 planeta. At meron pa kapatid, walang makukuha ang planeta. O ligtas pa rin? Opo. Kasi ang kaligtasan natin mga kapatid ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya yung mahalaga yung katapatan mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sa pera. Sa iyong oras, sa iyong talento, sa iyong talino, at maging sa iyong kayamanang kaloob ng Diyos. Now, moving on, verse 12. And if you have not been faithful with someone else's wealth, sino po yung someone else's wealth? Kayamanan ng iba. Kanino yun? Yun yung kayamanan ng Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Remember, pumasok ang walang dala. Ngayon, meron ka na. Kanino yung kayamanang hawak mo? Sa Diyos, pinagkatiwala sa iyo. Look at the next line. Who will give you wealth of your own? Sa kabila, your own wealth. Dito, someone else's wealth. Kaya this is a testing time. This is the testing time. Pag naipasa natin yung testing time dito, when we pass through this life, God will give us our wealth of our own. Now, bigyan kayo ng example para medyo magkaintindihan tayo sa part na ito. Kapag inabot ko sa iyo ang aking wallet, now, hindi naman masyadong maraming laman yon, kaya huwag kayong mag-alala. Sabi ko sa iyo, ayan, abot ko sa iyo wallet ko. Ilagay mo sa offering kahit magkano ang gusto mo. Bahala ka. Bigay mo lahat, bigay mo kalahati, konti lang ibigay mo, bahala ka. Basta wallet ko, pera ko, iaabot ko sa iyo, at ibigay mo sa offering kahit magkano. Tatanungin ko kayo, mahihirapan ka bang magpasya? Hindi. Bakit? Dahil hindi ko pera. That is exactly what God is telling us. Kaya nag-i-struggle tayo sa offering dahil ang tingin natin, pera natin. Pero pag tinignan mo yung laman ng bag mo, laman ng pitaka mo, yung investment mo, yung pera mo sa bangko, yung kayamanan mo, yung bahay mo, yung sasakyan mo, lahat ng kayamanan mo, pag nakita mong hindi sa'yo, hindi ka mahihirapan. Dahil alam mo, siya naman ang may-ari, kapag hiningi niya, ibibigay ko. Dahil sa totoo, kahit hindi ko ibigay, basta gusto niya, makukuha rin naman niya. So I might as well have the privilege of offering it to Him and give it to Him. Hindi naman ako lugi dahil pag nagbigay ako, alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ipoprovide ng Panginoon ang lahat ng aking pangangailangan. Can you say amen? Sa mga tweed, kailangan po talaga nating bantayan kung ano po yung pangkaraniwang mali na nagagawa sa pagbibigay para maproteksyonan natin yun pong ating reward. We want to protect the reward na matatanggap natin sa pamagitan ng ating pagkakaloob. Let me share this with you. Now, this is very short message. I have only 3 points
today. Number one, common mistakes in giving. Number one, giving with the wrong motive. Yung iba po hindi partikulante pagdating sa motibo. Basta magbigay lang, magbigay. Nakakapagbigay naman. Pero kung ano ang motibo niya, hindi siya partikulante. Ang mahalaga lang ay nakakapagbigay ako. Na kung ano man ang motibo ng aking pagbibigay, akin na lang yon. Pero ang problem, hindi pwedeng sa'yo na lang. Kasi yun ang pinagbabasihan ng iyong gantimpala. Now, tignan niyo po ang Proverbs chapter 16 verse 2. You may think everything you do is right. You may think. Pwede mong isipin lahat ng ginagawa mo'y tama. Look at the contrast. But the Lord judges your motives. Who judges your motives? The Lord. Sa makatwid, kailan niya huhusgahan ang ating motibo? Merong araw na huhusgahan niya po ito. Pinaliwanag ni Apostle Pablo, 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose what? The motives of men's hearts. Na pinaliwanag dun sa Proverbs that the Lord will judge the motives of men's hearts. What will happen? And at that time, each will receive his praise from God. Ang judgment ng motives po ay hindi ho judgment ng salvation. Judgment po ng remuneration. Yung praise po dyan, reward. And you will receive your reward from the Lord. Kaya dapat bantayan natin yung ating motibo. Now, bakit po yan ay kailangan? Kasi pag hindi po tama ang motibo, matutulad po ito sa nalusaw o nasunog na paglilingkod. Kailangan po ito ay tama ang motibo. Bishop, ano po ba ang tamang motibo? I'll show you. 1 Corinthians 16:14. The Apostle Paul writes, do everything in love. Sabi po sa today's English version, do all your work in love. Yung all your work, kasama po ang giving. Yung everything, kasama ang giving. Paano gagawin ang lahat ng bagay? In love. Now listen, the purest and the highest and purest motive in giving and in everything that we do is love. Walang papantay. Ay, nagtanong sa akin, Bishop, pwede niyo po bang ilista? Yun pong mga maling motibo sa pagbibigay. Na hindi na natin kailangan gawin yon. Kasi hindi mo matatapos ang listahan na yon. Madami po yon. Kailangan mo na lang alamin kung ano yung tamang motibo. Dahil pag hindi pumasa sa tamang motibo, kasama na yung sa listahan ng maling motibo. Kasi isa lang naman ang tamang motibo. Motibo ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa gawain ng Diyos. Pag-ibig sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Love for God, love for the church, and love for the lost. Saan naman galing ang love na yan? 1 John 4:19. We love because He first loved us. Sa bagsak nating kalagayan, wala tayong kapasidad magmahal. Pero, dahil hindi ka na bagsak, iniangat ka na ng Panginoon at ikaw ay born again na, lumipat ka na mula kay Adan patungo kay Kristo and you are now in Christ, you have the love of God. Romans 5:5, God poured out His love unto us. Binuhos niya by the Holy Spirit. So you have the love of God. 1 John 4:19, we love because He first loved us. So potentially, we can do it. But in actuality, it depends on the renewing of your mind that results in life application. So tandaan po, ang pinakamataas na motibo ay pag-ibig. Nagbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos. Tatanong ko kayo, mahal niyo po ba ang Diyos? Na hindi niyo pwede maipagmalaki, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Make no mistake, mahal mo ang Diyos dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. Sa bagsak nating kalagayan, wala tayong kapasidad magmahal. Mahal po ba natin ang gawain ng Diyos? Mahal po ba natin ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon? Of course, we want them to hear the gospel. We want them to be saved. So kailangan maintindihan po natin ang pinakamataas na motibo ay ang motibo ng pag-ibig. Na yan ay potentially nasa atin na. Kasi nasa atin ang pag-ibig ng Diyos na ibuhos na sa atin.
Kaya pwede nating itama ang ating motibo. Kung lumilihis man ng konti, you don't have to judge yourself. Just keep on fine-tuning. Patuloy mo lang i-fine-tune sapagkat tayo naman po'y patuloy pa rin nag-grow. Hindi ka i-condemn, walang kidlat, walang kulog na tatama sa'yo. Hindi ka parurusahan ng Diyos. You are continually growing in your service to God. Maaaring ng mga unang panahon, mali. Ang motibo mo hindi tama, hindi ho inusgahan ng Panginoon. Ang mahalaga lang, nag-grow tayo hanggang sa ngayon, alam na natin ang tamang motibo. Nagbigay tayo, hindi tayo na-appreciate, okay lang, no problem. Binigay ko yan sa Panginoon. Nagbigay tayo, hindi man tayo nabanggit, okay lang, binigay ko yan sa Lord. Ngayon, kung in-appreciate ka, huwag mong masamain. Tanggapin mo yung appreciation, ibalik mo sa Panginoon. Sinasabi, thank you, wala yan. Meron nga, wala yan. Meron nga. Nagbigay ka, maraming salamat. So, sabi namin, thank you, tanggapin mo. Ibalik mo sa Lord. Sabi mo, Lord, salamat. Kaya ako nakapagbigay. Dahil pinagpala mo rin ako. Pinagpala mo ko ng lahat ng pagpapala. Can you say amen? So, number 1, giving with the wrong motive. Ano po ang right motive? Love. Tatanungin ko kayo uli, what is the right motive? What is the purest motive? The highest and purest motive? Love. Nothing else but love. Talagang yun lang. Walang iba. Pag ang pag-ibig ang dahilan mo sa iyong pagbibigay, paglilingkod, yan ang pinakamataas na motibo. Do everything in love. Number 2, giving with the wrong perspective. Ang pagbibigay na mali ang perspective. Pag sinabing perspective, pananaw. Ano ba ang maling perspective? Mamaya ipapakita ko yung tama. Yun ang pattern natin. Papakita ko muna yung mali, tapos ipapakita ko yung tama. Ito yung mali. Ecclesiastes 11:4. Whoever watches the wind will not plant. Who will not plant? Whoever watches the wind. Sa makatid, ang pagtatanim niya base sa ihip ng hangin. So pakikiramdaman niya muna, wow! Malakas ang ihip ng hangin. Wow! Mahinang ihip ng hangin. Wow! Walang hangin. Natatandaan niyo nung bata kayo, pag walang hangin, pumipito kayo. Nakakagulat naman, dumarating nga yung hangin. Naranasan niyo yan? Di ba? Nagsasaranggola ka, parang bumabagsak yung saranggola mo, pipito ka. Humahangin. O kaya nasa bukid ka, tinignan mo yung mga dahon, hindi gumagalaw, napakainit. Subukan mo lang. Dumarating hangin. So ibig sabihin, ganun din. Pag walang pera, pumito ka. Bishop, anong ginagawa mo? Tumatawag ng pera. Tumatawag ng customer. Tumatawag ng client. Tumatawag ng patient para sa mga may clinic. Dumarating naman. Bakit? Sapagkat yun po ay kasama sa blessing. Pero ang problem, mga kapatid, kung yun ang magiging basihan para hindi ka magbigay, ganito yon. Tawag dyan, circumstantial giving. Ay, wag muna tayo magbigay. May pandemic. Wag muna tayo magbigay. Mahina ang benta. Wag muna tayong magbigay. Meron tayong krisis. Nawalan ka ng trabaho. Ako lang nagtatrabaho ngayon. So, medyo hard up tayo. Tight ang budget. Wag muna tayong magbigay. Bawasan natin yung pagbibigay. Nakakagulat, kapag ka nagigipit, ang binabawasan yung pagbibigay kay Lord. Ilatag mo sa mesa kung ano yung pwede mong bawasan. Medyo gipit tayo sa budget. Wala muna tayong outing. Good. Kasi nag-tight ang budget o tight tayo sa budget. May mga binabayaran pa tayo. So, wala muna tayong magarbong pasyalan. Kakain tayo sa labas, pero ilalabas lang natin yung mesa. Okay naman kumain sa masasarap, malalaking kainan, kung maganda budget. Kung wala. So yun ang mga bawasan mo, yung mga pwede. Wag muna tayong bumili ng mga mamahaling gamit. Wag muna. Next time, pag medyo maganda-ganda na ang kita, alam naman natin, sabihin na sa mga anak, bawas-bawas tayo ng ating budget. Yun. Pero hindi po ganun ang ginagawa ng iba. Ang unang binabawasan nila ay yung kanila pong pagbibigay sa Panginoon. Hindi tama. Kasi yun po yung wrong perspective. Sabi nila, mahina ang hangin, malakas ang hangin, walang hangin. Huwag mo nang magtanim. I'll show you a classic example. 2.
Isang Old Testament, isang New Testament, na hindi nila pinayagan ng ihip ng hangin sa pagtatanim. And they got a great harvest. I'll show you. Genesis chapter 26, verse 1, 2, and 3. Tapos we'll jump to verse 12 and 13 later on. Now, there was a famine in the land beside the earlier famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. Si Isaac po ay anak ni Abraham. Nandun po siya sa land of Philistine. Ang pangalan ng land ay Gerar. Nagkaroon po ng famine. And what did the Lord say to him nung nagkaroon ng famine? Verse 2, hindi maganda ang panahon. Ang equivalent, hindi maganda ang ihip ng hangin. Hindi maganda ang panahon. May pandemya, may problema, may krisis. Nagtatanggal ng trabaho sa pabrika. Nawalan ka ng trabaho, etc., etc. Yun po ang condition. Verse 2, the Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land. What land? The land of Gerar. For how long? For a while. For a while, and I will be with you. What's the next line? And will? May promise ng blessing ng Panginoon. Now, believe me when I tell you, hindi po ko against magtrabaho sa ibang bansa. Marami tayong mga kapatiran na mga overseas worker, and we just respect them for the sacrifices that they are doing for the family. Believe tayo at hanga tayo sa kanila dahil hindi madali. Maniwala po kayo, hindi madaling magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na kung hindi mo kasama ang iyong pamilya at ginagawa mo yun para sa iyong pamilya. Kaya yung iba nga ay dinala na ang pamilya doon upang doon na lang sila manirahan kasi napakahirap ng malayo sa pamilya. Anyway, hindi po ako laban. Pero you need to pray kung yun ang kalooban ng Lord. Kung kalooban ng Lord yun, good. Pero hindi ho yun lahat ang kalooban ng Lord para sa lahat ng tao. Natatandaan nyo ang kasabihan sa Tagalog, ang kay Pedro ang kay Juan ay kay Juan. Totoong may mga magandang kwento na nag-abroad, gumanda ang buhay. Praise God. Pero hindi ho lahat ng nag-abroad gumanda ang buhay. Meron ding hindi. May mga untold story na hindi ho naging maganda ang naging kapalaran nila. Ang iba nasira ang pamilya, ang iba po nasira ang buhay ng mga anak. Umalis po siya. Pagbalik niya, nasira ang kanyang pamilya. Pero meron din namang naging maganda ang kanyang kabuhayan. Naging maganda. May mga bata na nag-respond nang walang mga magulang, naging responsable sila sa pagharap sa buhay. Well, good. Pero hindi po. May mga bata naman ang response dahil walang magulang, naging addict, naging pariwara at nasira ang buhay. So iba-iba. Kaya huwag kang gagawa ng isang pattern ng kwento dahil iba-iba ang istorya. Pero sabi po ng Bible, kailangan mong pakinggan kung ano sabi ng Lord. Para kay Isaac, ano sabi ng Lord? Stay here for a while. Pero ang agad mapasok isip natin, uy, tagutom. Uy, may famine. Lipat tayo. Uy, may famine. Lipat tayo. Sabi ni Lord, huwag kang lumipat. Stay here. I will be with you. And what is the promise? I will bless you. Anong ginawa ni Isaac? Verse 12. Isaac planted crops. Where? In that land. What is that land? Gerar. In the land of the Philistines. When? Anong kapanahunan nang nagtanim siya? Sa panahon ng famine. Hindi maganda ang ihip ng hangin. Nag-aalisa ng mga tao sa Gerar. Pero sabi ni Lord, stay here. Wala nang nagtatanim dahil tagutom, tagtuyot. Ginawa ni Isaac, against all odds, alisan sila, hindi ako aalis. Walang nagtatanim, magtatanim ako. Di na sila nagbibigay, magbibigay pa rin ako. Ano nangyari? Look at the next line. Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold. And pray tell me why. I cannot hear you from where I am. Why, please? Ang secret ni Isaac is the Lord's blessing. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil magandang panahon, hindi dahil magandang ihip ng hangin. Anuman ang ihip ng hangin, gawin mo pa rin ang tama dahil hindi yung ihip ng hangin ang magdidikta kung anong gagawin mo, magdidikta sa iyo ay kung sino ang nagbibigay ng hangin. Ang magdidikta sa iyo ay kung ano ang kalooban ng Panginoon. Shout amen. What happened to this man? The man became rich
and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Kailan to nangyari? In the midst of famine. Na alam ko po na mabigat ang kwento ng pandemya para sa maraming tao. Pero look at my eyes. Hindi para sa lahat. Meron po nung pandemya namatayan. Nung pandemya nawala ng trabaho. Can I tell you a story? Na meron din nung panahon ng pandemya, yumaman. So iba-iba ang istorya. Hindi naman niya masabi, salamat sa pandemya! Nahihiya naman siya. Sapagat alam niya, na habang ipinagdiriwang mo ang biyaya ng Diyos, meron din namang nalulungkot dahil sa pangyayari ng pandemya. Meron pong famine, may mga namamatay ng gutom, may mga namamatay na dilat ang mata, merong nalalagasan ng buhok, merong pumapayat ang paa, lumulubog ang mata, lumalaki ang butas ng ilong, at dahil sa hirap. Pero ikaw, paganda ka ng paganda. Payaman ka ng payaman. Pakinis ka ng pakinis. Sapagat nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Nasa iyo ang biyaya ng Panginoon. Amen. Now, yan po istorya na yan ay nasa Old Testament. Na bibigyan ko ng istorya sa New Testament. Parehas din. Parehas din ang tema. Na magkaibang kwento, pero ang tema parehas. Ang landscape ng story sa Old Testament may famine. So, tandaan niyo yung landscape ng story, tapos lalagyan natin yung story dito sa New Testament. Magugulat kayo na parehas ang kwento. 2 Corinthians 8:1. The Apostle Paul writes, "And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches." So, panahon na natin to. Grace time na to, di ba? Season, churches, panahon na natin to. Macedonian churches, mga believers, atin tong kwento. Now, yung kay Isaac, mga kapatid, medyo ang iba hindi makarelate gano'n dahil sapagkat napakatagal ng kwento na yon. Pero this one, ito na yung kwento natin. Pero magugulat kayo, parehas lang. Verse 2. Out of the most severe trial, what kind of trial? Severe. Their overflowing joy and their extreme poverty. What kind of poverty? Oh, look at the reaction. Welled up in rich generosity. So kahit meron pong severe trial, kahit meron pong extreme poverty, hindi nila ginawang dahilan para hindi magbigay. Kapares kay Isaac, kahit may famine, hindi ginawang dahilan para hindi magtanim. May mga hindi na nagtatanim, sabi ng Diyos, huwag kang umalis, nagtanim siya. Against all odds, taggutom, tagtuyo, taghirap. Ganon din ang mga taga-Macedonia. Meron din silang dahilan para hindi magbigay. Sapagkat meron silang severe trial at meron silang what kind of poverty? And yet, sa kabila ng ganitong kondisyon, anong ginawa nila? Sila po'y sumagana pa rin sa pagbibigay. Now, verse number 3. For I testify, Paul writes, that they, the Macedonian churches, gave as much as they were able and even beyond their ability. Sabi niya, nagulat naman ako. Hindi ko na inaasahang magbibigay sila, pero nagbigay sila, lagpas pa sa kanilang kakayahan. Sobra. Nakakamangha ang grasya ng Diyos. Namangha si Paul, sabi, grabe itong grasya na ito. Binanggit niya sa verse 1, this is about the grace of God in the lives of the Macedonian believers. Now, look at the next line, entirely on their own. Kusang loob. Ganyan ang giving, kusang loob. Verse 4, they urgently pleaded with us the privilege of sharing in this service to the saints. Anong kanilang perspective sa giving? Privilege. Kaya kapag ka nagbigay, pinasalamatan, sa amin pong pasasalamat, napakatuwa po namin, malaking katuwaan na pribilehiyong kasali kami sa bigayang ito at yung aming binibigay ay nakakatulong. Yun ang pananaw nila. Privilege. Now, look at verse 5. And they, the Macedonian churches, did not do as we expected. Yung sabi ko sa inyo kanina, nagulat si Paul. Hindi na ako nag-expect na magbibigay sila. In fact, dapat pa ngang sila ang tulungan, di ba? Sila'y nangangailangan. Kung magpapaalam sila, sabihin, Paul, pasensya na, wala muna kaming offering. Pasensya na, hindi kami makabigay dahil may krisis ba?
Mabigat ang pinagdadaanan namin ngayon. May anak akong may sakit, may magulang akong may sakit, at saka medyo problema sa trabaho. Nagro-rotation ng pasok, hindi na ganun kalaki ang sweldo. Sabi ni Paul, alright, naiintindihan namin, no problem. So yun talaga ang kailangang response, maunawaan namin yun. Walang condemnation, kasi nasa grace tayo. Pero para sa mga nasa ilalim ng kautusan, matindi. Sasagot ang pastor, wala akong pakialam kung ano man pinagdadaanan ninyo. May sakit kayo, may sakit ganan mo, may sakit anak mo, may sakit ang asawa mo, wala akong pakialam. Ibigay niyo para kay Lord. Dahil pag hindi, ninanakawan niyo si Lord. Nakasulat, ninanakawan ninyo ako. Puno ng salop. Dapat ka nang kalusin. Kaya takot na takot ka ngayon. Sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan mo, gumagawa ka pa rin dahil natatakot ka na ikaw ay kalusin ng Diyos, parusahan ng Diyos, tama ng kulog at kidlat. Sapagkat ang akala nila sa ilalim ng kautusan, pag di ka nagbigay, nagagalit ang Diyos. Voluntary po ang pagbibigay. Kung gusto mong hindi magbigay, itago mo ang pera mo, itago mo. Pera mo yan. May nagtanong nga sa akin, Bishop, pupunta pa rin ba ako sa langit kahit hindi ako magbigay? Oo naman. Mabilis kang pupunta ron. Walang problema. Hindi yan maapekto ng iyong kaligtasan. Pero sabi ni Paul, believe ako dito sa mga taga Macedonia. But they gave themselves first to the Lord. May kasunod pa, and then to us. Pero una si Lord. Alam niyo kung bakit? Mas malaki po ang buhay mo kaysa pera. Pag naibigay mo na ang buhay mo kay Lord, hindi ka magkakaproblema sa giving kasi wala kang kayang ibigay na pwedeng humigit sa buhay mo. Kaya pag naibigay mo na ang buhay mo kay Lord, giving is just natural as breathing. Kasi walang problem. Now, having said this, ibigay ko sa inyo ang 4 na right perspective ng giving base po sa binasa nating verse doon po sa 2 Corinthians 8, 1-5. 4 po ito. Number 1, giving is a challenge. Yan ang dapat perspective natin. Di ba nakaka-challenge? Ang kanilang pagbibigay ay out of most severe trial and extreme poverty. Look at the verse. 2 Corinthians 8, 2, verse 2 hanggang verse 3, letter B. Paul writes, out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. That is very challenging. Not everybody can do that. Can you imagine you can do that? That is a great challenge. What else? Verse 3, for I testify that they gave as much as they were able and beyond their ability. Ito yung challenge. Sabi ng iba, ito yung kaya ko ibigay. Kaya ko ibigay, walang sweat, walang hirap, I can give that. Pero you can challenge yourself. Hindi pa ako nakapagbigay ng ganitong amount. Hindi pa. Pero, parang hindi ko kaya. Pag binigay ko to, baka lagnatin ako. Pero mayroong nagsasabi sa iyo na, gusto ko may challenge ang sarili ko, tagal ko ng Christian eh. Parang gusto ko makapagbigay ng ganitong halaga, pero nag-aalala ako, baka ako lagnatin. Huwag kang mag-alala, may paracetamol naman. Pero minsan, it just feels so good na yung bagay na pinapangarap mo dati na magawa mo, ang laking tuwa mo, nagawa ko. Naibigay ko. Imagine, naibigay ko. Nung bata pa ako, natatandaan ko po, meron po akong bisikleta at meron akong 100 pesos pagpagawa ng bisikleta. Pag-atin namin sa church, ay kinausap ako ng Lord, habang nakaupo ako, sabi niya, ibigay mo yung 100 pesos. Yung 100 pesos nung unang panahon, malaking pera ho yun. Bata, may 100 pesos. Malaking pera. Pero papagawa ko talaga yung bike kasi sira yung bike. Pero ang linaw-linaw narinig ko, ibigay mo yung 100. Kala ko nga yung katabi ko yung nagsasabi. Kasi malinaw eh. Pagtingin ko, wala naman sinasabi yung katabi ko. Pero sinunod ko. Binigay ko yung 100. Probably I was 10 or 12 years old noon. Nasa church like this gathering. Gulat ako. Nung kinaumagahan,
dumating yung tatay ko, may dalang bagong bisikleta. Yung 100 pesos binigay ko, then the following day, yung father ko may dalang bisikleta. Imagine, kaya hindi mo matatalo ang Diyos sa bigayan. Hindi mo kayang talunin ang Diyos sa bigayan. Amen? So, just ask yourself, kung may mga challenge sa buhay mo, giving is a challenge. Number 2, giving is voluntary. Dapat voluntaryo lang. Hindi pwedeng toka, hindi pwedeng sapilitan, hindi pwedeng takutan. Hindi pwede. Tignan niyo ang verse, 2 Corinthians 8:3. C. Sabi ni Paul, entirely on their own. Kusang loob. Tsaka sa religion, bawal po ang bigayang sapilitan. Pinagbabawal po yan ng batas. Kasi ang religion, mga kapatid, ay pinapayaga lang magkolekta ng offering on the condition na ang mga kasapi o ang sino mang umaattend dapat kusang loob ang binibigay. Kasi wala hong kakayahan, mga kapatid, ang sino mang pilitin ng sino mang magbigay. Kaya nga po yung koleksyon ng simbahan, mga kapatid, ay hindi po tinatax ng gobyerno yan. Kasi hindi po yan kita, hindi po yan earning. Kaya ang posisyon ng church po ay non-stock, non-profit. Kasi yung pumapasok na pera, hindi po yan profit ng church. Kasi kung profit po yan, obligado tayong magbayad ng buwis sa gobyerno. Kasi ang kita, binubuwisan. Hindi po kita yan. Yan pong ibinibigay ng mga kapatiran, ay under po yan ng non-stock, non-profit. Ginagamit po yan as operational expenses para maisulong ng simbahan ang kanyang mga misyon at kanyang gawain. Ito'y pinipinance voluntarily ng kanyang mga kaanib. Kaya lahat ng offering sa church should be voluntary. Hindi po pwedeng sapilitan. Now, number 3, perspective. Giving is a privilege. Dapat isipin mo, pribilehyo ang makapagbigay. Verse 4, they urgently pleaded with us the privilege of sharing in this service to the saints. Isipin nyo, sila pang nakiusap. Sila na nagbibigay, sila pang nakiusap. Sama nyo to. Sana makinakakita. Ngayon baliktad. Ang nakikiusap ay yung humihingi. Parang awan nyo na. Magbigay kayo. O baliktad nun. Parang awan nyo na. Tanggapin nyo to. Silang nakiusap, pribilehyo namin ang makapagbigay. Misa may mga tao, yung mga mahihirap, wag na pong magbigay. Very insulting yun. Nakaka-insulto yun. Dahil mahirap kami, nagbibigay ng offering, sabi, wag na po, sa inyo na po yan. Ay, bakit po? Dahil maliit lang? Di ba nakaka-insulto? Tanggapin nyo, maliit yan, offering niya yan. Kasi para sa kanya, malaki na yon. Can you say amen? Kaya mahalaga po yung pribilehyo. Number 4, giving is a commitment. Verse 5 yon. Verse 5. And they did not do as we expected. But they, what did they do? They gave themselves first to the Lord and then to us. Ang commitment ng mga believers kay Lord. Tapos doon sa community. Hindi lang kay Lord, kundi sa community. You're part of the community. You're part of the church. You're committed to the church. Kaya kung ano man po ang pwede ko maitulong sa church, I am part of the family. Kaya mahalaga yung part ka ng community. Para pag sinabi, pag ambag-ambagan natin to, pag tulong-tulungan natin, meron tayong bibilhin, meron tayong kailangan. Pag ambag-ambagan natin, magtatayo tayo ng church, bibili tayo ng lote, o kailangan natin gawin ito, support and so on. Pag inambag-ambagan po yan, kahit gaano kalaki, nakakayanan yan pag pinagtulong-tulungan ng mga mayroong commitment sa Diyos at may commitment sa gawain ng Diyos. Can you say amen? Pero hindi sa pilitan. Kusang loob, hindi napipilitan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Basahin natin. Ito pong 4 na ito. You can see this on your screen. Ready? Right perspective. Ito yung tama. Pag wala ito sa perspective ng iyong mind, it's a wrong perspective. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. Good. Mark chapter 12 verse 41, following verses. Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts.
Then a poor widow came and dropped in how much? 2 small coins. Sa Tagalog, 2 kusing. Nung makita ito ni Jesus, anong kanyang reaksyon? Look at the next verse, verse 43. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth. This poor widow has given more than all the others. Intriguing. Who are making contributions? Verse 44. For they, the rich people, gave a tiny part of their surplus. Ano yung surplus sa Tagalog? Sobra. Ibinigay nila ang dami nga, pero sobra na lang yun ng kanilang marami. But she, the poor woman as she is, has given everything she had to live on. Ano nangyari dito? Object lesson. Nung makita ni Jesus, yung mga nagbibigay, nakaupo siya sa tabi ng box, dumating yung mga mayaman, naghulog ng marami, dumating yung babaeng balo, naghulog ng 2 kusing, sabi ni Jesus, meron tayong lesson. Tinawag niya yung kanyang mga alagad, sabi niya, object lesson. Look at this. Mayaman, mahirap, babaeng balo, 2 kusing, mayayaman, naghulog ng marami. Sabi ni Jesus, mas maraming naibigay ang babaeng balo. Bakit? Sapagat ang babaeng balo ay nagbigay mula sa kanyang kawalan. May dahilan po ba ang babaeng balo para wag magbigay? Tinatanong ko kayo, may dahilan po ba ang babaeng balo na wag nang magbigay? May dahilan po ba ang mga taga-Macedonia na wag na munang magbigay? May dahilan po ba si Isaac na wag na munang magtanim? But yet, they did the opposite. Because that is what giving is. Kailangan malinaw ang perspective mo. You are not doing this for yourself. You're doing it because you understand that every time you give, you want to worship God, you want to honor God, and you want to bless the great blessor who has blessed you with every blessing. Can you say amen? Number 1, giving with the wrong motive is a wrong kind of giving. Number 2, giving with the wrong perspective. Another mistake. I'll close with this. Number 3, giving in the wrong ministry is another mistake. Merong mga tao na sobrang bait, kahit sinong lumapit sa kanila, bigay lang sila ng bigay. Lumapit sa kanila yung mga kulto, bigay din sila. Lumapit sa kanila ibang reliyon, bigay din sila. Meron silang kaibigan, iba ang pananampalataya, dahil kaibigan niya, bigay din sila. Mga kapatid, hindi ko naman po minamasama ang kagustuhan ng puso niyong magbigay. Kaya lang, may sinasabi ang Bible na hindi po basta tayo makapagbigay. Meron talagang dapat pagbigyan. I'll show you. Jeremiah chapter 4 verse 3. Look at the verse. This is what the Lord says to the men of Judah and to Jerusalem. Break up your unplowed ground. What's the next line? And do not sow where? Among the thorns. Let me explain. Naalala niyo po yung parable of the sower? Merong 4 na klase ng lupa. Merong mabuting binhi na itanim sa 4 na klase ng lupa. Yung isa po ron ay by the roadside. Yung isa po ron, the stony, yung batuhan. Yung pangatlo po ron, the thorny. Yun pong dawagan. Yan po yung tinutukoy dyan. Ang mabuting lupa, pang-4. Ang nagbunga lang ay yung pang-4, yung mabuting lupa. Yung natanim sa tabi ng daan, hindi po tumubo. Tinuka agad ng ibon, hindi ho tumubo. Yung natanim sa batuhan, tumubo agad. Pero dahil kulang sa lupa at mababaw, sumikat ang araw na tuyo na matay agad. So tumubo pero hindi nakapamunga. Yung pangatlo, yung natanim sa dawagan, tumubo talaga. Pero hindi nakapamunga. Sinikil ng mga siit yung halaman at hindi nakapamunga. Ang nakapamunga lang ay yung natanim sa mabuting lupa. Ano ibig sabihin yan? Bishop, na do not sow among thorns. Listen, do not give to an unfruitful ministry. Kapag ang ministry po'y unfruitful, you don't give. Yun po yung tinatawag po na thorns. Hindi nagbubunga. Yung binibigay mo is just to keep the root.
para wag maputulan ng kuryente, para wag mapalayas doon sa inuupahan. Bigay tayo. Naunawaan niyo ibig sabihin? Minsan naman, para lang may pagkain na yung pastor. So parang binubuhay na lang yung pastor, binubuhay na lang yung gawain, pero unfruitful. Wala talagang bunga ang gawain. They just want to keep it for the sake of keeping it, pero wala pong fruit. Sabi po ng Prophet Jeremiah, do not sow among thorns. Now, let me give you the mathematics of giving. You like math? Some of you do, but many of you don't. But let me give you the mathematics of giving. Number 1, addition. Let's do addition. Please. 1 plus 1? Very good, children. 2 plus 2? 3 plus 3? 4 plus 4? Tawag dyan evangelism. Kapag ang gawain ay merong evangelism, you need to support. Kasi alam mo na they are not just keeping the roof, they are reaching souls. You can put your money there. Okay yan. Natutuwa ako. May mga naliligtas. Naunawaan niyo po ba? Okay, that's good. Pero meron pa pong mas powerful sa addition. Multiplication. Subukan natin. We will use the same number. The same number. 3 times 3. 9. Kanina, ang 3 plus 3 equals 6. We use the same numbers. Wala tayong binagong numero. Binago lang natin, yun pong method. Kanina, 3 plus 3, 6. Yun po yung evangelism. Nadadagdagan tayo. Pero pag nagkaroon ng discipleship, 3 times 3 equals 9. Very good. 4 times 4? Very good. 16 times 16? Oh, wow, wow. 16 times 16, naglabas na ng calculator Huwag mag-alala, kinuwenta ko na para sa inyo. 256. 256. Napansin po ninyo, ang bilis, nagmumultiply. Yun yung discipleship. Kapag ang church ay may evangelism, supportahan natin. Kapag ang church ay merong discipleship, supportahan natin. Kasi nagkakaroon po ng multiplication. Dumadami. They're not just keeping the people. We're not just keeping the roof. We are reaching souls and more souls. That is fantastic. Meron pang mas malakas kaysa multiplication. Ito po yung exponential. Ang exponential po, mga kapatid, as you all know, the math, yun pong malaking numero, ang tawag po dyan, base. Yung number sa taas, exponent. Exponent number, tapos yung base. As you can see, like here, ito po yung base number, ito yung exponent. Yung exponent number, ang nagsasabi, how many times you will multiply the base number. Ang 10 to the second power, hindi po 10 times 2. Okay? 10 times 2 equals 20. That is simple multiplication. Pero dahil ito'y exponential, it should be 10 times 10 equals 100. This is leadership. Ibig sabihin, if you produce leaders, if you produce pastors, that is, you have to support. Kasi po, kapag natulungan mo ang isang pastor, natulungan mo na ang buong simbahan. Kapag nakapag-train ka ng isang pastor at nakapagtayo ng simbahan, nakapagtayo ng isang simbahan. In other words, kapag ang ministry ay exponential, nakatutok sa production ng mga leaders, production ng mga pastor, mga kapatid, it is no longer a local ministry. It becomes a body ministry. You need to support. Bakit? Sapagkat yan po ay lupang mataba na habang tayo po'y sumusuporta, naaabot natin ang buong Pilipinas
at ang maraming bansa ng magandang mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Let me give you my last verse, Ezekiel 17:8. It had been planted in good soil by abundant water, so that it would produce branches, bear fruit, and become a splendid vine. Kailangan po bang magsanga bago magbunga? Pwede po bang walang sanga pero may bunga? Nakikita ko, nag-iisip kayo. Pwede po bang may bunga na walang sanga? Sige, hintayin ko kayo. Pwede. Pwede. Kamyas. Saan nakikita ang bunga ng kamyas? Sa puno. Wala siyang sanga, pero makita mo yung bunga nandun sa puno. Sa makatwid, ang pagbubunga ay isang bagay. Pero yung magsanga muna at yung sanga ay nagbunga, that is exponential. Yun pong magbunga, it could be addition and multiplication. Pero yung sumanga, ibig sabihin, umabot sa malayong lugar. Umabot sa ibang probinsya. Umabot sa ibang bansa. Umabot sa mga malalayong lugar. Naabot yung kamag-anak mo. Naabot yung kaibigan mo. That is exponential. Now, look at the verse. Verse number 8. It had been planted where? In good soil, by abundant water, so that it would produce what? Branches. What else? Bear fruit. And becomes what? Splendid vine. The vine, the church, it become splendid. Hindi mo ito ginagawa para na sa sarili mo. Ginagawa mo ito hindi lang para sa church nyo. Ginagawa mo nito para sa church ng Panginoon sa kabuuan. Ano man ang pangalan ng simbahan, ang mahalaga maitaas si Jesus, maipangaral si Jesus. Can you say amen? And that explains why people support our ministry kahit taga-ibang simbahan. Because they are seeing our ministry as a fruitful ground where they can place their seed so we can reach the whole Philippines, Full Grace Philippines, and we can reach the many countries because we have this Full Grace International. Our ministry is connected to over 30 international locations. At naabot po natin ang 60 provinces and cities, Luzon, Visayas, and Mindanao. Paano nangyari yan? Dahil po sa mga taong sumusuporta. Gusto kong sabihin sa inyo sa ikaibuturan ng aming puso, thank you for giving to the Lord. Thank you for giving to the Lord. Thank you for giving to the Lord. Amen? Let's see them again. I'm done. Common mistakes in giving. Para maiwasan natin itong mistakes na ito. Basahin natin. Number 1, that is mistake. Number 2, that is a big mistake. Number 3, na ayaw ko naman na pag-uwi nyo, ang maalala nyo yung mali. Kaya i-reverse natin. Ano yung life application? Not that I do not want you yung mistakes, because you will remember that, of course. Pero I want you to remember also the right thing. Number 1, give with the right motive. What is the right motive? I cannot hear you. What is the right motive? Love. What is the highest and purest motive? Love. Very good. Number 2, give with the right perspective. Ano yung apat na right perspective? Giving is a challenge. Giving is voluntary. Giving is a privilege. Giving is a commitment. 4 words: challenge, voluntary, privilege, and commitment. Kung yan ang perspective sa likod ng isip mo, that is the right thing. And number 3, give to the right ministry. Now, this is not the only ministry.
of course, you who are watching this broadcast, I am not just referring to our ministry. There are a lot of ministries out there na you can even support and bless them with your generous giving. Pero ito ang hanapin yung tatlo para pwede niyong suportahan. Yung church ba may evangelism? Yung church ba mayroong discipleship? Yung church ba mayroong leadership? Nagpuproduce ng mga leaders and workers and pastors. Pag wala itong tatlo na ito, mga kapatid, do not sow among thorns. Place your money where your money will work for you for eternity para pagtayo mo sa harapan ng Panginoon, lahat ng napaglagyan mo ng pera, gagantimpalaan ka ng Panginoon sa bawat bunga ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Amen? And that is exactly what it is. Basahin natin malakas sabay-sabay. Life application. Number 1. Number 2. And number 3. And the big idea is, in Christ, I give in the right way. Not just give. Anybody just can give. Pero give in the right way. Bishop, what is the right way? It should be right motive, right perspective, and right ministry. That is the right way. Because you are in Christ, you give in the right way. Let's pray. Panginoon, salamat po sapagkat makakapagbigay po kami sa tamang paraan. Hindi lang po basta makapagbigay, kundi sa tamang paraan, sa tamang perspektibo, sa tamang motibo, at maging sa tamang gawain na nagdadala ng ebanghelyo, nag-i-evangelize, nagdi-disciple, at nagtitrain ng mga leaders and workers para mas marami ang makakilala sa inyo. Gusto naming ilagay ang aming pong seed sa isang matabang lupa. Gusto naming ilagay ang aming faithful offering kung saan magagamit po ng yung mga faithful servants, ng mga faithful ministry and ministers upang palaganapin ang nag-iisang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas, sa maraming bansa, at maging sa buong mundo. Pribilehyo ang tingin namin dito sapagkat marami kang pwedeng gamitin, pero tinawag mo kami at ginagamit mo kami para ito'y may sa katuparan. Kaya ang aming puso, puno ng pasasalamat. Salamat po sa pagpapala at pabor na iginawad mo na sa amin. Salamat po, pinaunlad mo ang aming buhay. Pinagyaman mo ang iyong mga anak. Minultiply mo ang kanilang mga resources. Salamat po. Sapagkat ang mga ito'y magagamit namin ng may katapatan upang mapalaganap ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayo po'y magsabi ng palakpakan natin si Lord. Amen. And siyempre, ayaw namin tapusin ang gawain na ito na hindi kayo mabigyan ng pagkakataon tanggapin ng Panginoong Jesus. Dahil yung napag-usapan natin, paglilingkod. Hindi ka naman pwede maglingkod nang hindi ka muna maborn again at maging anak ng Diyos. So we encourage you who are watching this broadcast, maging mga nandito sa bulwagan na ito. Kung hindi nyo pa tinanggap ang Panginoon, receive Jesus today and be saved. So manalangin po tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mata. Para po sa mga nanonood sa broadcast at maging sa mga narito, hihilingin ko po, samahan natin ang ating mga bisita dito at maging sa broadcast na ngayon lang tatanggap sa Panginoon. Kung tinanggap mo na ang Panginoon, hindi mo kailangan manalangin ng panalangin ito para maligtas dahil ligtas ka na. Pero hindi naman kalabisan, hihilingin ko, samahan natin ang ating mga bisita sumunod sa panalangin ito, alang-alang sa biyaya na matatanggap po ng ating mga baguhan. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen
Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa loob ng bulwagang ito sa unang pagkakataon, lalo na sa mga kasama namin sa broadcast. Salamat sapagkat sa oras na ito, sila po'y iniligtas mo na. Sila'y pinatawad, binigyan ng katiyakan ng kaligtasan, isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay, at ngayon, handang-handa na silang maglingkod sa inyo. Hayaan niyo po ang aming natutunan ay maging gabay at patnubay sa isang mabungang paglilingkod, may kasamang serbisyo, sakripisyo na nagagawa lang namin dahil sa grasyang naibigay mo na po sa amin. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Welcome! Praise God! So sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon sa oras na ito, at maging dito sa loob ng bulwagang ito, binabati po namin kayo. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome, welcome. Welcome, mga kabiyaya. So tayo po'y dumako sa gawain po ng ating banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulo, dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Minsan pa, bago po tayo magtapos, ano po ang ating big idea? One more time. In Christ, I give in the right way. Are you in Christ? You can give in the right way. And the right way is the right motive, right perspective, and right ministry. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast, if this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI,
we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama si Pastora Jo, at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!